ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Martes, Marso 10, tuig 2026. Happy birthday sa akong asawa nga si Charisse. Kag sa tarang nga sa ulog sang kadlawan subong adlaw sang Martes, Marso 10. Ang ikaw po ninyo tubtob alas 9:55 subong aga ako ang inyo alaga JP Hervas sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ginatamyo tuman so isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Kanagaupod sa aton sini nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kagiban pa, mabatan live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Mabatan man kita live sa 586 akon sa aton nga Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton more than 104,000 followers, salamat gid sa pag-upod sa aton sining nga mga pagdulong sang balita sa pagpakalagad sa inyo pinaagi sa online platform nga Facebook. Kabay nga magdamo pagid kamo. Basta may mga kilala pa kamo dira o kung mga paryente nga wala pa naka-follow sa aton sining nga Facebook page, agdaha sila mga biyan na pinagi sa pag-click sang invite button. Makitaan ina siya sa babaw nga bahin sang inyo sining nga mga Facebook pages. Pwede kagid magka-invite to all. O parang bisan sila regardless of the distance mga biyan. Bisan diin man sila subong bahin sang kalibutan. Updated sila gihapon sa mga programa kag subong man mensahe sang gobyerno. Particularly diri sa Western Visayas. Sa aton nga pagpangalagad subong iyang Martes mga biyan nakip sa aton nga pag-istoryahan ining pagpatumanas sang additional nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Additional because we all know nga bisan na naanda nato niya nga kada Martes pa nagasaka ang presyohanay. Kung nagnubo ang presyohanay mga biyan as early as last week o pila ka adlaw matapos ang tensyon sa Middle East, pila na iyang ka mga gasolinahan sa aton siniiyang lugar
And even actually sa mga nanuhay-tuhay nga mga rehiyon ang nagpatuman sa nga price adjustment. The reason man kung ang nagpagwa si Secretary Sharon Garin ang tiglikom sang Department of Energy sang pahanumdom sa mga gasoline station, mga tag-iya sini, kung hindi sila iya mag-behave, ipasirado sang gobyerno. Di kahapon mga biyan sa isa ka press conference gina-presentar sa Department of Energy ang igapatuman nga staggered implementation of adjustments kung ang amat-amat mga abyan nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Isa subong mga abyan nagpatuman na sa pagsaka ang mga gasoline station pero hindi dira mag-untat ang ining changes tomorrow and until March 12 adlaw sang Webes. Kinalauman mga biyan ang posible pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Actually kung wala lang kinagamo dito sa Middle East, talalo pang doon na kuntaning nga padayo ng pagnubos ang presyo sa produktong petrolyo. O so nagligaga si mana prior to this tension, may mga gasolinahan nga yara na lang sa 53. Ang balor sa gasolina kada litro sa subong nga may kinagamo, may mga gasoline station nga nagdangat na iya sa 60 and beyond ang ila siniya nga presyohanay. Masubo lang mga abyan with a pronouncement karon sang nanuhay-tuhay nga mga leader sang Iran kaga subuman sa Estados Unidos daw ginapananaw gid naton mga abyan nga posible pa maglawig ang ining kinagamo, thereby resulting mga abyan sa pagdugay man sa pag-antos naton sa sining mataas nga presyo sa petroleum products. So ang atong sining gobyerno karon mga abyan ang patuman sa nanuhay-tuhay nga tikang para ma-mitigate ang ining pagsaka sa presyohanay sa mga gatong kaga krudo. Kinalauman naton ang excise tax nga ginapatuman under the train law covering sa mga petroleum products ang kuhaon anay or temporarily isuspend mga abyan para although nga may pagsaka sa presyo sa world market, hindi man matamaan sa gihapon ang mga pumuluyo, especially ang aton sini nga mga drivers nga masami nagagamit kid sang gasolina. Alas 9:14 sa aga sa aton nga pagpangalagad, istoryahan taman mga biyan ang ginapatuman karon nga mga 4-day compressed work week. Kung ang 4 kadlaw nga pagpangalagad sa mga nanuhay-tuhay nga opisina sa gobyerno sa sulod sang isa ka semana. Sa mga napamangkot, kiti may mga empleyado iyang 4-day work week na kadaan. O may isa sila ka work from home, ang 4 ka adlaw amo na ang on-site o kun ang physical nga pag duty sa trabaho. Pero the difference with this recommendation mga biyan sa aton sining presidente, ang 4-day work week mismo involves the entire office. Kumbaga sang una iya sa wala pa ining pronouncement from our president, 5 sa gihapon kadlaw ang pagbukas kung pagpangalagad sa mga ordinaryo nga mga opisina sa gobyerno. It so happen nga ang isa sa mga empleyado nila may isa ka adlaw nga naga-work from home. Pero with this 4-day work week nga ginpanugyan sa aton nga presidente bilang sabat anay sa pagkini sa kuryente kag gasolina,
ang opisina sa gobyerno mismo, 4 na lang kadlaw nga magapangalagad sa publiko. Rason ko nga ang mga empleyado magatrabaho maabiyan sang 10 ka oras kada adlaw o kon 40 ka oras kada semana. Because kami nga mga government employees mga abyan are required na magka-render at least 40 hours per week. That's the reason ko nga apisar iyang 4 ka adlaw na lang ang pagpangalagad sa aton sining nga mga government offices. Still, no, kinahanglan nga malabot ang 40 ka oras. That's the reason ko nga ang iban gasugod alas 7 mauntat mga abyan sa alas 6. May ara sang alas 8 dangat alas 7. Mga gamay nga mga pagbag-o mga abyan kagkabay no nga inyo gid nga hibaluon anay ang mga schedule sa inyong padulungan nga mga government offices. Lagi sa kamahal subong siyang gasolina, expected na ito mga abyan ang posible pagtaas man sa prete. Kanugon lang kay mo nga pagbiyahe kung the moment nga magkadto ka to, sirado gali ang opisina sang gobyerno. Pero with the notice na ito mga abyan sa mga announcement kagin pagwa sa nunaytuhan nga mga government agencies, most of them ang nag-avail sa pahuway kada Biyernes. Samtang ang mga iban nga mga LGUs, particularly mga abyan sa Negros Occidental, ang ila iya nga pahuway adlaw sang Lunes. So pangalagad sila humalin sa Martes tubtob Biyernes, samtang kadamaan gid diha sa mga government agencies kag sa mga local government units ang magapangalagad halin Lunes dangat sa Huwebes. Pero ginatag laton mga abyan nga hindi tanan nga mga government offices ang apektado o kon covered sang siniiyang 4-day work week. We all know mga abyan nga may mga opisina iya sang gobyerno nga tam-an ka essential o kung ginakabig naton nga frontline services. Ini mga involved sa disaster risk reduction and management, involved sa aton sining medical response or emergency response. Ang kinahanglan iya nga magpangalagad sa gihapon 24/7. Pero ang ginaubra sa aton sining nga mga government offices or government agencies, ang mga empleyado ginahatagan sa gihapon sang kahigayon nga maka-duty lamang 4 ka beses kada adlaw o 4 ka beses kada semana. So 3 sa gihapon ka adlaw ang ila sining nga pagpahuway para hindi man unfair no, sa iban nga mga empleyado sang iban iyang nga mga departamento. So again sa aton sining nga makuturan nga perhaps may mga natalana kung tani nga pagproseso subong iya nga semana sa nanuhay-tuhay nga mga government agencies kag mga local government units. Hoy check kid kay ang iban nga mga 4-day work week ang nagsugod na kahapon. So expected naton sa adlaw sang Biyernes may mga changes kita mga abyan sa trapiko. Look forward naton nga mas matawhay na ang mga dalanon, kiti gamay na lang ang mga salakyan nga makita naton sa dalanon. Istoryahan taman mga biyano ang pahanumdom sa Department of Agriculture sa mga kauturan naton nga mga mangunguma, especially sa mga gagamit sang traktora. May ginpagwa nga energy saving tips ang Department of Agriculture Western Visayas, reminding sa aton sini nga mga tractor operators giban pagi nga mga makinarya sa kaumahan kung ano bala mga dapat obrahon para makakini kita sa gatong subong nga mataas ang presyo sa mga produktong petrolyo. Pero antes kita magpatpat sa aton sini nga mga balita subong iya nga aga, check anay naton ang latest update sa lakat sang panahon. Hibaluon naton sa Pag-asa Iloilo amangin panyempo subong iyang Martes.
May information kita nga nakuha mga biyan nga gin-anunsyo na sang Diwas ni Pag-asa nga takop na ang La Nina. Ano ba ang buot sa Euron sini? Shall we expect nga mapaang na naman ang panyempo kag wala na sang mga pag-ulan or ano bala ang mga pangibabaw nga mga panyempo naton in the next few days? Kag kamuson taman ang ila sini nga monitoring sa ginabantayan nga low pressure area. Live subong sa aton sining linya mga biyan si Ma'am Leonor Silvestre ang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang atong latest weather update para sa subong adlaw sang Martes, March 10, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon, kag trough of a low pressure area ay nag-aapekto sa may Visayas kag Mindanao. Diri naman sa Western Visayas magka-eksperyensya kata sa magalumon na kalangitan nga may mga paglapta-lapta mga pag-ulan, pangalatong panago of tugas ang trough of LPA. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sa makasarangan nga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak sa ginang alas 6 ang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halin diris may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, confirm talang ang information atuhoy sa sining pag-end na sang La Nina. Can you confirm, ma'am, sang siniyang impormasyon kag ano bala ang kahulugan sini? Yes sir, kagahapon sir nag-issue na kata sa ating nga press release nga end na sang ating nga La Nina sir. Kag ano naman sir, mag-return naman sila sa neutral natin sir, and sa neutral. Ano ang kahulugan sini, ma'am, with the end of La Nina? Shall we expect minimal na lang ang mga pag-ulan nga ma-experiensyahan naton? Or sa gihapon na magapanghamda pa kita sa gihapon sa mga madamol kag malapnagon nga mga pag-ulan? Yes sir, mga mangin minimal naman na ang ating mga ma-experience ng mga pag-ulan, sir. Ma'am Leonor, kahapon, may ara, ma'am, isang ginabantayan nga low pressure area somewhere in near Mindanao. May we know, kamusta na ang monitoring sini, ma'am? Yes, sir. As of kagina, sir, isang aga, ang ating origin na siplatan sa kaginang alas 2 ang aga, ang ining LPA nga ginamonitor natin outside far. So, ang ining LPA may high chance hindi mag-develop into a tropical depression. Kag ang iyang kalayoon ay nasa 1,315 km east of Eastern Visayas, sir. Ang ining LPA ay ano man ni sir, ang mag-recurve man ni sir sa manubo ang tsansa nga magasulod siya sa ating nga parser. Ayun. So, despite nga mataas ang tsansa niya, ma'am, nga mangin isa ini kabagyo, pero less ang chance nga sulod iniya sa par naton. Tama, ma'am, ang pagka-insyende naton? Yes, sir. Sir. Less ang chance niya nga magasulod sa ating nga parser. Sa mga nagakatingala, ma'am, sa sining nga mga magalumon nga kalangitan kung kisa medyo malamig pa nga hangin diri sa aton sining nga syudad, may we know ano ang kabangdanan gid sini, ma'am? Can we connect this to the low pressure area nga ginabantayan ninyo karon? Yes sir, ang trough sang ini nga LPA amo na nagapa-galom diri sa aton, amo na pa-experience sa aton sa magalumon nga weather conditions, sir. As we speak, Ma'am Leonor, may mga lugar bala diri sa aton nga rehiyon nga naka-experience na iya sang mas madamol gid nga pag-ulan or ang ining nga pag-ulan nga kung kaysa pagpanaliti man lang o generally amo man ni ang sabugos nga Western Visayas. Well, as of now, sir, base sa aton nga radar, sir, subong nga aga may mga mangilan-ngilan kita nga nakitaan nga mga naga-inulan, sir, dara sa may Hamindan ka Tapas, sir. And then sa may Cadiz City sa Negros Occidental kag Sagay, sir. Ayun, so maghalong-halong gid sa mga taga Hamindan kag Tapas sa Cadiz City and Sagay sa Negros
Occidental. Ma'am Leonor, lastly ang imo sining nga mensahe kag parugyan sa tanan nga mga residente sang Western Visayas. Ang ano lang kata, mag-monitor lang sa aton nga mga weather update kag maghalong lang kata permi. Ayun, Ma'am Leonor Silvestre, for your time and information nga hatag sa Radyo Pilipinas. Ma'am, madamo giga salamat kag padayon. Welcome sir kag maayong aga sa inyo sa liwat. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, duga nga mga updates tuhoy sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, igapakita naton mga biyan ang ginapagwa nga anunsyo sa Department of Energy tuhoy sa staggered implementation of adjustment sa pagsaka presyo sang mga produktong petrolyo. Kag ang update mga biyan tuhoy sa mananoy tuhay nga mga government agencies, local government units nga nagpatuman na sang 4-day compressed work week tungod sa sining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Ang pagsaulog sa National Women's Month nabugat sa pagkilala sa International Women's Day sa 8 sang Marso. Isa ini ka makasaysayan nga hilikoton nga nag-umpisa sa pagpaningwa sang pag-organisa sang kababainhan sa unang nga bahin sang 20th century. Sang 1909 tubtob 1911, ang mga nagatrabaho nga kababainhan sa Estados Unidos nagtingob sa idalom sang National Women's Trade Union League kag iban pa nga grupo ang nagprotesta batok sa manubo nga sweldo, kakulang sang proteksyon sa kasuguan kag hindi maayo nga kondisyon sa pag-obra. Ang mga demonstrasyon sabat sa trahedya sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sang March 1911 sa New York City nga nagkuha sang kabuhi sang masobra 140 nga trabahador nga babayi, ilabi na ang Italian kag Jewish immigrants. Ang mga sunod nga pagsaulog sa International Women's Day nagdala sang makahaladlok ng mga kondisyon sa pagtrabaho kag indi patas nga mga labor practice nga nagresulta sa kalalatan. Sa Europe, si Clara Zetkin, kagang Socialist Women's International, nag-advocate para ang 8 sang Marso kilalahon bilang International Women's Day, tuig-tuig nga ginaselebrar ang mga trabahador nga kababainhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagselebrar nagmarka sa mga makasaysayan nga hilikoton, nalakip diri ang paghatag, inspirasyon sa kabilugan nga welga nga nagumpisa ang Russian Revolution sa St. Petersburg sang 1917, kung sa diin napulo kalibo nga mga women textile workers nagpahayag sang ila concerns. Ang International Women's Day nakakuha sang opisyal nga pagkilala sang United Nations bilang isa ka adlaw para sa ulugon ang mga kontribusyon sa kababainhan sa sosyedad sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, ang selebrasyon sa National Women's Month nangin isa ka plataporma agwatatagan pagtamod ang mga nahimo sang kababainhan kag asikasuhon ang padayon kag gatuhaw nga mga isyu nga may kaangtanan sa paghatag gahom sa kababainhan kag gender balance. Ang focus mo sa mga konkreto nga aktibidad nga nakalinya sa nasyonal kag internasyonal nga paghilisugod na sulod diri ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kag Beijing Platform for Action, ang Philippine Plan for Gender Responsive Development 1995-2025, ang Framework Plan para sa Kababainhan kag ang Sustainable Development Goals. Ang Proclamation number 224 series of 1988 declaring the first week of March of every year as Women's Week and March 8, 1988 and every year thereafter as Women's Rights and International Peace Day, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino sang March 1, 1988 nga ginanapabakod ang pag-isa sa United Nations kag ginakilala ang mga kontribusyon sa mga Filipina sa ila pagpakigbaka para sa nasyonal nga kahilwayan, civil liberties, equality, kag human rights. Ang Proclamation number 227, Series 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month, ginpirmahan ni Presidente Aquino sang March 17, 1988.
Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes, tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tukib, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Was, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:33 na sa aga. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sige po nagapamat ka mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kagiban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo. Mabiyang kahapon, ang Department of Energy ang nag-anunsyo na amat-amat gaypatuman ang mga natalana kung tani nga taas presyo sa produktong petrolyo matapos nga magahisugot ang Department of Energy kag mga oil companies para hindi nga makibot kag hindi man magulpihan ang mga consumer sa sining epekto sang sitwasyon sa Middle East sa presyo sang langis. May mga private companies or mga oil companies mga biyan nga hatag sa ila sining mga staggered price increase. Nakip na diri mga biyan ang Shell. Sandig sa ila sining staggered price increase per day. Gasoline Ron 91 ang may ara sang 8.75 nga increase. 5 pesos and 25 centavos subong Marso 10. Buwas nga daw magasaka ini sang 2.65 pesos. Kag 0.85 centimos or 85 centimos mga biyan sa Huwebes, Marso 12. Sa diesel, ang diesel mga biyan magasaka sang a total of 24 pesos and 25 centavos. Subong adlaw, yara sa 14.55 ang kinpatuman nga pagsaka. Tomorrow, dugang nga 7 pesos and 30 centavos. Kag sa Huwebes, 2 pesos and 40 centavos. Sa kerosene, andol sigapon mga biyan sa Shell, 36 pesos, 21 pesos and 60 centavos sa Marso 10 subong adlaw, 10 pesos and 80 centavos sa Miyerkules, kag 3 pesos and 60 centavos sa adlaw sang Huwebes.
Naghatag ba sa ila siring update ang Petron sa gasolina? 8 pesos and 80 centavos ang total price increase. 5 or 5 ka pesos kag 20 centimos subong nga Marso 10. 1.80 sa Marso 11 kag 1.80 man sa Marso 12. Sa diesel 19.20 mga biyan ang total price increase. 11.60 subong nga Marso 10. 3.80 sa Marso 11 kag 3.80 man sa Marso 12. Sa kerosene 32 pesos ang ginalauman nga pagsaka. 19 pesos sa Marso 10. 6 pesos kag 50 centimos sa Marso 11 kag 6 pesos 50 centimos sa Marso 12. Sa total, ang gasolina mabiyan magasaka sang 10.20 pesos. 5 pesos and 10 centavos subong nga Marso 10 kag 5 pesos and 10 centavos man sa Marso 11. Sa diesel, lauban naman ang 20 pesos and 20 centavos nga total price increase. 10 pesos and 10 centavos subong adlaw and another 10 pesos and 10 centavos sa Marso 11. Sa Chevron, udodo diri sa syudad daw laka ka lang makakita. Sang siniiyang nga brand. Ang gasoline 7 pesos. Kag ini ang igapatuman piso kada adlaw halin Marso 10 tubtob, Marso 16. Sa diesel 17 pesos and 50 centavos. Igapatuman naman 2 pesos and 50 centavos per day halin Marso 10 tubtob, Marso 16. Kag 38 pesos and 50 centavos ang kerosene, 5 pesos and 50 centavos halin Marso 10 tubtob sa Marso 16. Next is jetty. Sa jetty naman mabiyan ang gasolina magadangat sa 9 pesos ang total price increase. 2 pesos subong adlaw kag buwas kadlaw Marso 11 samtang tag piso naman sa Marso 12 kag Marso 13. Sa diesel 19 pesos. 3 pesos subong nga Marso 10 kag 3 pesos kada adlaw halin Marso 11 tubtob, Marso 13. And lastly mabiyan ang sea oil. Pinaparanaw nga posible magsaka sa 11 pesos to 13 pesos ang ilang nga gasolina. Igapatuman sa mga adlaw 5 pesos and 50 centavos to 6 pesos and 50 centavos. Kag another 5 pesos and 50 centavos to 6 pesos and 50 centavos buwas Marso 11. Sa diesel 21 pesos to 23 pesos. 10 pesos to 50 centavos to 11 pesos and 50 centavos sa Marso 10 kag Marso 11. Kag sa kerosene 33 pesos to 35 pesos. 16 pesos to 16 pesos and 50 centavos to 17 pesos and 50 centavos subong nga Marso 10 and the same sa Marso 11. May na mga biyan ang mga pagsaka sa presyo nga lauman naton subong iyang semana. Pero kung inyo natalupangdan, kada istasyon mismo, no, regardless kung pareho sila iyang brand, may kanya-kanya nga presyo. So may ara sa mga gasoline station kaangay sang Petron na may particular station iya sila maabyan nga mas nubo sa gihapon ang ila sining presyo compared sa mga kasubong nila nga Petron station. Rason ko nga kung nakita nyo kagapon, particularly sa hapon, tubtub sa gabi, hindi nga mga istasyon daw ginapilahan gid, no? Badamo gid sa mga nagapadulong kag nagavari ang kalabaon sang pila depende sa kung mas barato bala ang ina nga mga istasyon.
Magluwas siyempre sa petrol, no? Nakita nato ang pag pila man sa mga driver sa Shell kag sa Caltex, pati na mga bayan sa Sea Oil. Kaya among the big companies ang petroleum products diri sa Iloilo, ang ini nga mga brand mga biyan, no? Ang masami nga ginapadulungan sila sa jetty, kag Total. So mga biyan ha, kini anay kita sa pag gamit sa aton sining gatong. Kumahimo nga ipaiway anay kag planuhan gid sang maayo ang inyo sini iyang pagbiyahe. Subong nagamahal ang gasolina, nagamahal ang krudo, mas maayo gid nga plano kita sang mas temprano sa aton sini nga padudungan. Kung may mga destinasyon kitang lapitanay man lang, mas maayo nga isa na lang kapag biyahe kaysa kadtuan mo subong, tapos buwas kadtuan mo naman, ikauyang lang sa aton sining gasolina. Why be question mga biyan kung afford mo kung hindi. Ang ginakabalakan naton ang supply mismo sang sining produktong petrolyo. Sa mga may sarang, sa mga manggaranon, why sila yung nag-problema sa presyohanay. Ululupod lang galing kita mag-antos kung mismo ang supply na ang apektado. Pero ginapabutyag sa Department of Energy mga biyan nga may buffer stock kita nga posible mag-igo no, sa sulod sang masunod nga 60 kadlaw. So, sa mga kauturan naton ha nga naga-hoarding o kung nagatago sa sining mga petroleum products, mahuya man kamo. Okay, ang iban siniya magluwas nga pamantay sang presyo, nagaamat-amat na niya support ng mga kino-container nga mga gasolina kag mga diesel, resulting maabiyan sa kakulangan sang stock sa pila ka mga lugar. Siyempre kung may out of stock na, sila naman ini ang mag-supply. Siyempre, bangod sa kakulang sa supply, ipagwa naman nila nga rasunable ang ila sini tamaan kataas nga presyohanay. Sa aton nga mga driver ha, ginaparugyan gid sa Department of Energy nga kung mahimo likawan ang madugay nga wala bulag nga mga salakyan. Kung wala man lang andar ang inyo sining nga salakyan, mas maayo mabiyan nga patsyon anay ang makina sa inyo sining nga pag-untat kung nagdangat na ini sa 1 ka minuto o kung masobra, para mabuhinan ang pag-uyang sang petrolyo. Siguraduhon man nga bastante ang hangin sang inyong mga salakyan mga abyan. Ang kakulang sa hangin sang inyo sining nga mga gulong ang magapataas man sang rolling resistance nga magadugang man sa fuel consumption sang inyong makina. Ligawan man ang gulpihanay nga pagpreno kung agresibo nga pagmaneho. Ang agresibo nga pagmaneho makadugang mabiyan sang 15 tubtob 40% nga fuel consumption sang salakyan. Ang balon hambal sang DOE mga biyan mas maayong as much as possible average lang ang speed sang imo sini nga pagmaneho. Kaya the moment nga from time to time nagatapa ka sa gasolinador o nagataas man ang imo sining fuel consumption. Siguraduhin man ang regular nga maintenance ang imo salakyan, ang pag maintain sa inyo salakyan mga biyan, makalikaw man sa mga barado nga air filter nga makapekto naman sa engine efficiency sa salakyan, pati na ang pagkaguba sa mga spark plugs kag madamo nga mga problema sa inyo sining mga fuel injector.
hanggang sa nasiling ko na kayo ng mga biyan o para sa mas epesyente nga pagbiyahe o doon sa isa lamang kapag biyahe o kon paglakat ang mga rota nga malabyan. So, kung makadto ikaw sa diversion road, magalabay ikaw diri sa may Smallville, kung sa isa dara ka mga mall kag another location mga abyan, isa naman ka fast food chain, hindi na kamo mga abyan mag balik-balik pa. Kung pwede nga isa na lang kalakat or isa na lang kapag biyahe, kubrahon nyo ng kadaan. Samtang sa ibang pagid nga balita mga biyan, nagpagawa man siyang pahanumdom ang atong Department of Agriculture sa tanan nga mga nagagamit sa traktora. Yari ang pila ka mga fuel saving tips sa mga paggamit siyang traktora. Dapat numero 1 gid mga biyan ang pagmaintenar sa traktora, regular nga limpyuhan ang inyo sining nga traktora. Nakip na diri mga biyan ang pag-ilis sang oil, paglimpyo sang air filter, fuel filter, radiator kag radiator screen. Gamito ng husto nga gear kag steady nga RPM, likawan ang tuman kamadasig nga pagpaandar sang makina. Check man ang tire pressure kag load sang inyo sining nga karito. Siguraduhon nga husto ang hangin kag likawan ang sobrang bugat nga dala. Kayuhon man ang talamnan kag soil moisture. Likawan mga biyan ang paggamit sang traktora sa sobra kabasa o kung lutakon nga talamnan agud hindi magtaas ang konsumo sang krudo. Planuhon ang operasyon. Kaangay sa mga regular nga salakyan, planuhon ang rota sang operasyon para malikawan ang madamo nga balik-balik nga agi sang traktora. Pilia ang angay nga traktora, siguraduhon nga ang kadakuon sang traktora nagakabagay sa kondisyon sa nga talamnan. Kagikawan ang pagpaandar sa makina nga wala operasyon sang masobra sa 5 ka minuto. Inamabiyan ang parugyan sa aton sining Department of Agriculture sa aton sining mga tractor operators. Subong nagatalaas ang presyohanay sang mga petrolyo, particularly sang crudo mga biyan o kung sang diesel, mas maayo gid nga magakinot kita para likaw kita sa tamaan kadako nga gasto sa aton nga operation sa kaumahan. Alas 9:49 sa aga, sa sining oras magakuha kita anay isang update gikan sa probinsya sang Guimaras. Gobyerno probinsyal sang Guimaras nagpatuma na sang 4-day compressed work week. Ang detalye mga biyan sang sining balita igadulong sa aton ni Paricoy Paul Tarosa. Radyo Pilipinas, report. Paricoy, good morning. Paricoy, mayong aga nagpatuma na sang 4-day compressed work week ang gobyerno provincial sang Guimaras ini pagsunod sang provincial government sa Presidential Memorandum Circular number 114 series of 2026. Sa sining work arrangement, ang opisina sa Kapitolyo mag-umpisa alas 7 sa aga, tub-tub alas 5:30 sa hapon, Lunes, tub-tub Huwebes. Samtang Paricoy ang mga masunod naman nga opisina amo ni ang hindi malakip sa nasambit nga work arrangement agud masigurang padayon nga pagdulong sang essential services ini ang public health and medical services, ang mga ospital naton, mga rural health units naton no kiti ini siya kinahanglanon gid ini sang aton mga kauturan. Ang mga nagatrabaho sa disaster risk reduction and emergency, ang mga DRM offices naton no sa probinsya, ang PLEPS task force, ang public law enforcement man nga task force ang probinsya, mga opisina nga naga-provide sang frontline services sa pumuluyo, kag ang iban pagid nga mga opisina nga naga-require sang padayon nga operations kag services ngati ang Office of the Governor sini ang maga-determina kag nag-umpisa na ini kahapon ang ining work arrangement. Kagti dapat mahibaluan ini sang aton mga kauturan para ngati makaplano sila no sang ilang mga transaksyon, ilabi na ngati nagsaka naman ang presyo sang gatong. Effective na ya subong nga semana Paricoy yes, no ang ila sinang
nga 4-day compressed work week sa Negros Occidental ya, although announced na iya sa nagtigang nga weekend pero sa masunod pa nga semana lauman. So again no, hindi tanan nga mga government offices under the provincial government of Guimaras ang covered sang siniiyang 4-day compressed work week. Ini pagsunod sang provincial government sa mando no sang presidente ngati magkinot kita ngati makabulig man sa mga pumuluyo naton ngati posible gid maapektuhan sa sining pagsaka sang gatong ngati ang padayon nga tensyon sa Middle East. Ayun, Parikoy, madamo nga salamat sa imo sini nga balita. Parikoy, balita sa probinsya sang Guimaras para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, latest update coming from the provincial government of or Guimaras no, sa sining pagbatuman sang 4-day compressed work week. So ang aton sining nga mga LGUs mga biyan ang nagsulod na sa sining nangin parugya ni Presidente Marcos nga magpatuman anay sang 4-day compressed work week kung 4 lang kadlaw kapag duty sa mga opisina sang gobyerno. Hindi magluwas sa pagbiyahe mga biyan intend pagid nga mapanubo diri amo ang energy consumption. Sige na pananaw man nga kadungan sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, ang pagsaka sa presyo sang kuryente. So expect natin mga biyan ha nga may mga adjustment gid nga ipatuman ang aton sining nga gobyerno without compromising naman sa mga services, especially sa mga frontline and nagapanguna gid nga mga essential services nga kinahanglan sa aton sining mga pumuluyo. Alas 9:53 sa aga, wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad. Diri na gilamang kuto atong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Marso 10 tuig 2026. Again, happy birthday sa akon nga asawa nga si Charis Ann. Kag sa tanan nga mga naga sa ulog sa nga kadlawan subong adlaw sang Martes. Sa ngalan sa akon mga katuwang technical Mr. Rochelle Jones Sotero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto